kaya po nakatago sila kasi mga menor de edad po ito. Parehong 16, ano? Ano po ba ang inyong nirereklamo ngayon? Ano po ba naganap? Bali po kasi nung June 30 po, yung mga bata po is nasa 7-Eleven, kumakain po sila doon. Then meron po silang something na ginawa na nakita po sa CCTV. Okay. Meron pong isang staff po ng 7-Eleven na imbis na po sawayin niya po yung mga bata, pinagkaabalahan niya pa pong i-video po yung po sa CCTV, yung monitor po nila. Okay. So, itong mga batang ito ay may relasyon. Yes po. Okay, si Nene at saka si Boy. At apparently, nandun sila sa isang convenience store na yon kung saan may ginawa, no? Sabihin na natin, engaged in sexual act or activity. At ang kumalat na video ay nanggaling sa CCTV Yes camera. So, may monitor. Opo. Yung monitor ang kinuhanan ng video. Tama ba? Opo. O yung video mismo na nanggaling sa... Dalawa kasi yun, Shari, kaya gusto ko ma-establish Kinuhanan ba ng video yung monitor o ng CCTV o yung clip, yung video clip na pag-aari ng convenience store ang kumalat? Yung monitor po. Kinuhanan ng video. po gamit po yung cellphone. Okay. Kaya natin in-establish ito kasi this goes into the may Republic Act tayo nito Anti-Photo and Video Voyeurism Act. Kung saan pinagbabawal at isang krimen ang pagkuha ng ganitong mga klaseng mga video. No? Kayo po ba ay nagreklamo na? Umabot na po ba ito sa kapulisan? Yes Hindi pa? po, bali po. Nung nalaman ko po yun, nagpunta agad ako ng 7-Eleven and then pumunta po ako ng DSWD. Tinuro po ako sa PNP. Pagdating ko po sa PNP, nag-blatter po ako doon. Tapos pinaano po sa akin yung mga pangalan po ng mga staff. Then dalhin ko daw po sa cybercrime. Okay. Ito bang video na ito? Kasi June 30 nangyari, Yes, ano? Itong video na ito, saan ninyo nakita? Ginawang TikTok? Ginawang ano ba? Bali po, pinagkaguluhan po siya ng estudyante sa school May nakakita lang pong teacher. Then nung nakilala po nila yung mga estudyante po nila, pinatawag po nila yung mga bata. Tapos, chinat po kami. Pero, paano ito lumabas on social media? Ito ba ay in-upload sa isang account or nilagay sa isang account sa YouTube? Paano lumabas? Nag-start po kasi siya pinakalat lang na ano? Nag-start po siya na ipinasa po muna sa GC po ng mga staff po ng 7-Eleven. Then lumabas po siya sa Facebook. Okay. Lumabas din sa Facebook. So, Yes ibig sabihin, po, may account sa Facebook na nag-upload nito. Yes po. Okay. Nasa linya na po natin yung assistant store manager po nitong convenience store na si Lorraine Makalintal. Good afternoon po. Oo, live po tayo ngayon sa Wanted sa Radyo. Si Attorney Aina Magpali po ito. Kasama ko po si Shari Roman. At ito, nirereklamo ang particular ninyo na branch dahil nga sa mga kumakalat na video na naglalaman nitong dalawang underage na mga estudyante. Yes, ma'am. Oo, would you care to comment? Ano ang comment ninyo dito? Nakita nyo na ba ang video na ito? Ma'am, yes po. Paano po kaya, sino po ba ang may access sa CCTV ninyo? Yung manager, ma'am, at saka sister po. So, ikaw? Ako, ma'am, actually, ma'am, that time, ma'am, off-duty na po ako. So, ilan ang tao na may access sa CCTV? Sila lang po, ma'am, dalawa po. Team leader po at saka manager, ma'am. Okay. Wala bang ibang nakakapasok doon? Meron naman po. Lahat po kami, ma'am, kasi nasa office, ma'am, yung CCTV po. Ano ang comment ninyo dito sa lumabas na mga video na ito? Unang-una, ma'am, nung malaman po namin yan, nagulat din po kami kasi wala po kaming kaalam-alam, ma'am, na meron palang umiikot na ganong video sa paligid namin. Which is, unang-una, attorney, para po sa amin. Nung nirecord, nung sinan po yan sa group namin, parang kinakabahan ako po, attorney. Kasi nagulat ako. Nung nirecord po yan, may receive po namin. Ang sabi po kasi ni manager, parang so aware po na everyone na sakaling dumating po yung mga bata ulit, ipapatawag po, kakausapin, papatawag po yung magulang nila.
Nung ma-receive ko po yung video na yun, hindi ko na rin naman po tinapos, attorney. Hindi ko rin po tinapos. Tapos, ang reply ko po sa kanila, patigilin nyo yan. Patigilin nyo yan, awatin nyo yan. Tapos, hindi ko na po alam kung anong nangyari dito sa store kasi naka-out na po ako nun. Wala na po ako dito nun. Nasaan yung manager ninyo? Kasi if I were to go the full-blown nito na merong captain of the ship na dapat na responsible dito dahil maling-mali yung paraan ninyo. Unang-una, hindi dapat ni-record Yes. Yes po. on the CCTV. That's one. If you had wanted na hindi na mapatawag or hindi na dapat papasukin or anuhin yung mga batang ito, una-una, hindi dapat ni-record. Pangalawa, hindi dapat inikot kahit sa group chat. May mga protocol kayo dapat on how to handle mga CCTV video clips. Yes, As a matter sir. of fact, di ba, Yes, hindi nga ninyo pwede yan ilabas or ipakita Yes po, talaga po. without Hindi po an talaga. appropriate order or legal order from an authority. Yes po. Pero dito sa ginawa ninyo, hindi ko kinakampihan rin syempre itong mga batang ito, no? Yes po. Because that's a different story altogether and that will be dealt with separately. Yes po. Pero kayo, you're a convenience store, labas-pasok ang mga tao dyan. Yes po. Meron kayong dapat na sinusunod na protocol dyan. Ayan, tamang-tama. Feliciano Meral, ang sabi niya, command responsibility ng store manager. In the investigation ngayon, bibigyan ko na ng pagkakataon ang ating team leader ng Provincial Anti-Cybercrime Unit, si Police Major Maris Roxanne Dapiles. Ma'am? Yes, ma'am. Hello, attorney. Magandang hapon Yes, po. magandang hapon. Ma'am, pakiulit niyo lang yung sinabi niyo kasi na-mention ko na yung Anti-Photo Yes, ma'am. and Video Voyeurism Act natin, Republic Act 9995 ba? Tama ba ako? Yes, ma'am. Oo. Actually, ma'am, tama po yung nabanggit po natin, ma'am, yung Anti-Photo and Video Voyeurism Act, ma'am. Mhm. And kailangan po namin, ma'am, makausap din po together with our investigator, ma'am, yung parents po and the minors, ma'am. Okay. Para, ma'am, tingnan pa po namin yung ibang aspects, ma'am. Kasi, ma'am, ang involved po dito ang mga bata, ma'am. Nasabi na ni nanay na hanggang nasaan na po kayo umabot, Nay, sa PNP? Yes po. Oo. Tapos nagpunta po kami ng cybercrime. Okay. Pero hindi nyo pa nakakausap. Ito, provincial team leader na ito ng Provincial Anti-Cybercrime Unit natin. Medyo mas mataas na ito para agad-agad na matugunan at mabigyan talaga ng pagtutok itong Yes, kasong ma'am. ito, no? Kasi kausap ko si Lorraine kanina, Lorraine, hindi sa pag-ano, pero parang kulang natatawa pa kayo eh. Parang Tsaka hindi po- nyo siniseryoso itong nangyaring ito eh. Again, hindi ko sinasabi, hindi ko rin kinakampihan itong mga batang ito dun sa nangyari, I am just concentrating on the liability or dapat na aksyon na ginawa ng convenience store. Yes, ma'am. Ipapatawag nyo rin, I am sure, Police Major Maris, Yes, ma'am. ang convenience store staff. Yes, attorney. Actually po, ma'am, kung yung author po or the originator of the video, ma'am, ang iaano po natin. So malamang, ma'am, manggagaling po ito sa 7-Eleven staff lang, ma'am. Yes. And we will coordinate also, ma'am, the 7-Eleven. I hope, ma'am, na they have the full coordination with us, ma'am, para po sa process po ng ating investigation pertaining po sa incident po na ito. Okay. Meron na bang naimbestigahan na ba ito sa level ng PNP sa within the area? Wala Hindi pa. Hindi pa. Okay, mukhang hindi nga siguro kasi Puro barangay pa lang po kami, attorney. Okay, so idiretso na natin ito sa team leader ng Provincial Anti-Cybercrime Yes po, Unit. attorney. Antayin ko po sila, bali kung kailan po sila pupunta po dito. I-heads up na lang po nila ako, tapos ibibigay ko mamaya kay Ma'am Ann yung personal number ko po para personal na lang din po silang tumawag po sa akin. Okay. Shari, ito dito sasamahan natin yung mga batang ito, ang mga magulang nila para matugunan. Yes po. And again, not for anything, ibang issue. Kung ano man, if at all, kung anong liability, kung ano rin ang pwedeng mangyari dito sa mga batang ito. But being minors kasi, meron din tayong sinusunod na proseso. Tungkol sa unang-una, they probably will need to undergo some kind of psychosocial counseling. Okay? Kasi meron nagtatanong, may kaso ba na pwede? Actually, pwedeng pag-aralan. Pero hindi muna yun ang ating, kasi ang complaint is on the anti-photo and video voyeurism.
Yun muna ang ating pinagtutuunan ng pansin. Lorraine Makalintal, yung Assistant Store Manager. Yes, ma'am. Ito ba ay umabot na sa more or less sa mas franchise ba ito? Company-owned po, ma'am. Okay, all the more. This has to reach higher levels kasi the protocol na dapat sundin, di ba, of a convenience store, medyo sablay dito sa ano na ito. Yes po. So I guess ito siguro ipaabot natin sa mas mataas in the operations ng convenience store na ito. Alam po namin, attorney, na minsan po kasi nakaharap na po namin yung area manager nila. Nakausap na po namin. Hindi po namin alam kung bakit po hindi nakarating sa taas nila. Kasi po wala po silang ginawang action lahat. Hindi man lang inimbestigahan? Hindi po nila hinold lahat yung mga ano nila. Kasi kami pa po yung nag-a-adjust. nasususpenso? Opo, wala po. Ganun. Para Isa ano, pa diba? po yan si Lorraine sa nagagalit bakit daw po kinaladkad ang pangalan niya sa barangay nila. Isa po siya sa nandoon sa loob ng GC nila, di ba po? Oo. Well, actually, lahat ng nandun sa group chat Yes po, lahat po sila would be inanuhan namin suspect. sa... And kayang kayang i-trace Yes ng po. NBI yan. Kaya nilang i-trace. Nagagalit So, pa po siya bakit daw po siya kinaladkad sa barangay nila. Yan naman, ipapaubayan na natin ang investigasyon sa kinauukulan. Meron tayong PNP, meron tayong NBI, cybercrime units. Pero ayoko namang mangaral. Pero isa rin ito na siguro wake up call, no? Kung paano natin dapat na binibigyan at pinagtutuunan ng pansin ang ating mga anak. Kung paano natin sila dapat na ginagabayan sa pang-araw-araw nila ng mga gawain at kung ano ang asal na dapat nilang pinapakita o yung sinusunod nila habang sila ay nasa publiko ng mga lugar. I make no judgments, pero paalala yan bilang isang magulang din. Doon po sana sa lahat ng may copy pa po o meron pa po silang mga post sa Facebook. Yung Pakiusap personal lang copy po. nila. Pakidelete nyo na po. Kasi po, dumadami pa po na dumadami yung may mga copy ng mga video. Actually, dapat na talaga nilang ibaba yun kasi nagsimula na ang pag-trace ng NBI or ng anti-cybercrime unit. Marami pa Marami po kasi po may kaming- kopya nun eh. Nasa GC po nila. Tsaka marami din po kami mga screenshot na mayroon pong mga, nag-post po talaga sila sa Facebook. So, yun. Sa amin naman, attorney, hindi din naman po namin kinukonsente kung ano man po yung nagawa ng bata. Malaki din po ang pagkakamali po na ninyo, ma'am. Yes po. Hindi naman po sa ano, ma'am, bilang mga magulang, doon po sa mga bata. And ngayon nga po, ang gagawin po natin, papa-assess din po natin sila sa DSWD po sa Cavite dahil din po sa pinagdadaanan din pong trauma ng mga bata dahil 16 years old pa lamang po sila. So siguro lesson learned na din po lalong-lalo na po sa inyo bilang mga magulang kasi kahit papaano kayo pa rin po ang may responsibilidad sa nagawa totoo. po ng anak po ninyo, ma'am. Yun ang tinatawag natin na parental authority. Opo. No? Ang paggabay natin sa mga anak natin ay hindi lang nagtatapos sa very cursory. No? Dapat mas malalim, lalo na habang lumalaki sila, tumatanda sila. Yun naman ang paalala natin. No? Hindi biro ang maging isang magulang, Yes. pero hindi natin dapat rin kalimutan kung ano yung mga responsibilidad natin. At dapat talaga natin itong isa puso. Kumbaga. Attorney, samahan na lang po natin sa cybercrime unit po, no, at ng PNP and sa DSWD po para po sa proper assessment doon sa mga bata. Tulong na rin po sa psychologist po dahil po sa pinagdadaanan nila ngayon. Tama itong ating netizen kasi may nagtanong kung anong pwedeng kasuhan. Well, Opo. there are several no, among which would have been public scandal. Na, ako naman, ang sa akin is dapat nung nahuli or nakita, imbis na i-video, Dapat po hinold po nila yung mga bata. pagsabihan Na lang po. Anong Hindi yung ginagawa nyo dyan? bibidyohan mo pa, tapos Hindi yung, ikakalat. dapat tinigil, hindi na pinaubaya, di ba? Yun Para po mas yung sinabi namin sa kanila na dapat po, antes ito pa lang parang kasi, pinagpiestahan pa lalo Opo. Opo, sobra po. nakita po nila yung ginagawa ng mga bata na right nandoon. there and then, Opo, nakita dapat po nila. pinatigil na or
Yung po ano, Ginawa pa po nilang content na maging mataas po yung mga followers nila. Ginawa nilang content yung video ng mga anak namin. Ang dami pong digital creator ang gumawa nun. Sana man lang i-blur yung mga Wala Hindi po po. Hindi po nila ginawa yun. Talagang, yun na yun po ang inano nila. Pinost nila. But anyway, ipaubayan na natin sa mga otoridad yung pag-iimbestiga nito at kung anong kaukulan na parusa o kaso na dapat na ilaban. Mga mami, pa-aasistihan na po namin kayo ma'am sa PNP po and sa DSWD po, no? Mapacheck po natin si Nene and si Boy para po sa kanilang pinagdadaanan ngayon. Tulungan po namin kayo ma'am, ha? Thank you po. Thank you po. Salamat po. Pero magsilbi din po sana Yes po. itong lesson po bilang mga magulang po. Napakabigat na leksyon, pero nandyan na yan. Ma'am, kausapin po namin kayo sa kabilang studio, ma'am, ha? Okay po. Thank you Salamat po. po. Ma'am Lorraine? Yes, ma'am. Opo. Ma'am, gano'n na lang po ang gawin natin. Makipag-cooperate na lang po tayo, ma'am, sa cybercrime po and sa DSWD para po doon sa investigasyon, ma'am. And sana po magkaroon din po ng legal action laban po doon sa nagkalat talaga ng video. Sana po. Opo. Opo. Kasi sigurado ko alam nila kung sino yung kumuha. 'Di ba? At saka kung sino yung unang naglabas. Sige po. Ma'am, maraming salamat po. Magandang hapon po. And Magandang gayon hapon din din po kay Major Maris Roxanda Piles, ang team leader po ng Provincial Anti-Cybercrime Unit po ng PNP.